Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali. Dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay. Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Praise the Lord sa ating muling pagsasama-sama dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Pinupuri natin ang Diyos sapagkat sa araw na ito ay pinagdiriwang natin ang Araw ng Kalayaan ng Pilipinas, Philippine Independence Day. Kinikilala natin ang ating mga bayani na nagbuwis ng kanilang buhay alang-alang sa ating kalayaan at kasarinlan. Binabati rin natin ang ating FEBC na nagdiriwang ng kanyang ika-74th anniversary at last week ay sunod-sunod ang mga programa na kaugnay ng pagdiriwang. Gayun din, binabati natin ang 41st anniversary sa araw na ito ng The Sanctuary Assembly of God doon sa San Agustin, Malolo City sa pangunguna ni Pastor Edgar Salcedo. Ang ating kaagapay na si Ate Heidi Sampang ay miyembro ng church na ito. Noong Friday, ipinagdiwang naman ng the Qatar United Methodist Church sa Qatar ang ika-10th year anniversary nito. Binabati rin natin ang happy wedding anniversary sina Kino at Jaya Dungo at Dale at Tina Marcelo. Happy birthday din kina Lani Lising, Norman Sanchez at June D. Macali ng Dolores Magalang, Pampanga. Happy listening kina Ariel Matuba, Villamor Teliona, Eden Lopez, Lisa Soriano, Edwina Garcia, Maria Linde Dinlasan, Ray Bondok, Josephine Carino, Carmelin Garcia, Jing Eva, at kay Ate Baby Nicolas. Ayon sa pag-aaral, isa sa bawat gumagamit o isa sa bawat tatlo na gumagamit ng social media na tulad ng Facebook, YouTube at Twitter ay hindi alam kung paano kikilalanin ang fake news sa genuine news, ang katotohanan sa kasinungalingan at mga pangyayaring imbento lamang sa mga tunay na pangyayari. Ibig sabihin, marami sa 90 milyong Pilipino na active social media users ang naloloko, ang nabubudol ng mga kasinungalingan sa ating panahon. Kaya napakarami ang gumagawa ng mga pagpapasya na walang kaalam-alam na ang pinagbasihan ng kanilang pagpapasya ay ang kasinungalingan. Sinabi ni Jesus sa Juan 8:32, "At inyong malalaman ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo." Totoo namang ang katotohanan ay nagpapalaya, ngunit ang kasinungalingan ay bumibihag. Ang malaking tanong, paano natin malalaman ang katotohanan? Ito ang pag-aaralan natin ngayon. Ang basihan ng ating pag-aaral ay ang sinabi ni Jesus sa Juan 16:12-15. Babasahin ko ang Juan 16:12-15 ayon sa ang Biblia. Mayroon pa akong maraming bagay na sasabihin sa inyo, ngunit hindi ninyo kayang dalhin sa ngayon. Subalit kapag dumating na ang Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, iyon ang kanyang sasabihin at kanyang ipahahayag sa inyo
ang mga bagay na darating. Luluwalhatiin niya ako sapagkat kanyang tatanggapin ang sa akin, at sa inyo'y ipahahayag niya. Ang lahat ng mga bagay na nasa Ama ay akin, kaya sinabi ko na kanyang tanggapin ang sa akin at sa inyo'y ipahahayag. Noong 1858, sinabi ni Presidente Abraham Lincoln ng Amerika, "Maaari mong maloko ang lahat ng tao sa ilang panahon at ang ilang tao sa ilang panahon, ngunit hindi mo maaaring maloko ang lahat ng tao sa lahat ng panahon." Ayon sa ating aralin, ang mga tunay na tagasunod ni Jesus ay hindi maaaring maloko ng kasinungalingan sa lahat ng panahon dahil sa mga sumusunod. Una, tiyak na darating sa isang mananampalataya ang pagkaunawa dahil sa liwanag ng salita ni Jesus na siya ring salita ng Diyos. Wika ni Jesus sa verse 12, "Mayroon pa akong maraming bagay na sasabihin sa inyo, ngunit hindi ninyo kayang dalhin sa ngayon." Bilang mabuting guro, itinuro ni Jesus sa kanyang mga alagad ang lahat ng dapat nilang malaman tungkol sa buhay, pananampalataya at paglilingkod ayon sa antas ng kanilang pangunawa. Patas ito ng pagtuturo at pagkatuto. Hindi maaaring turuan kaagad halimbawa ang isang bata ng pagsusulat ng mga letra. Kailangan munang matutuhan niya ang pagguhit ng mga lines and shapes. Ganito rin ang batas sa pagtuturong espiritual. Hindi pwedeng pakainin kaagad ng matigas, kailangang painumin muna ng gatas. Pakinggan natin ang karanasan ni Pablo na nasusulat sa unang Korinto 3:2. "Pinainom ko kayo ng gatas at hindi ng matigas na pagkain sapagkat hindi pa ninyo kaya ito. Hanggang ngayon ay hindi pa ninyo kaya." Ganito rin ang katulad na sinasabi sa Hebreo 5:12, "Sapagkat bagaman sa panahong ito'y dapat na kayo'y mga guro na, kailangang muling may magturo sa inyo ng mga unang simulain ang aral ng Diyos. Kayo'y nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkaing matigas." Habang ang isang tagasunod ni Jesus ay patuloy na nagbabasa ng banal na kasulatan, nakikinig ng mga sermon at patutuo, tumataas ang kanyang kamulatan at nagkakaroon siya ng tinatawag na spiritual discernment. Kapag narating na niya ang ganitong antas, iminumulat ng salita ng Diyos ang kanyang paningin, kung kaya't natutuklasan niya maging ang mga bagay na inililihim. Nararanasan niya ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Tulad ng sinasabi sa Hebreo 4:12, "Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa at higit na matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim, at tumatagos hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at may kakayahang kumilala ng mga pag-iisip at mga hangarin ng puso." Ikalawa, isusugo ni Jesus sa isang mananampalataya ang Espiritu Santo upang akayin siya sa katotohanan, sa pawang katotohanan at sa buong katotohanan. Wika ni Jesus sa verse 13 ng ating aralin, "Subalit kapag dumating na ang Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan." Take note, hindi lamang bahagi ng katotohanan, kundi buong katotohanan. Kapag may nagbibigay ng salaysay sa isang pagdinig sa korte, ganito ang binibitiwang sumpa ng saksi.
Ako'y magsasabi ng katotohanan, ng pawang katotohanan at ng buong katotohanan. Ibig sabihin, wala siyang anumang ililihim. Hindi pira-pirasong katotohanan ang kanyang sasabihin, kundi ang buong katotohanan. Ang bahagi ng katotohanan ay maaaring gamitin upang iligaw ang tao. Ang tawag dito'y half-truth. Tulad ng sinasabi ng salita, ang half-truth ay kalahating katotohanan lamang. Kaya ang ibig sabihin, yung kalahati ay kasinungalingan. Halimbawa, sabi ng isang komersyal, ang sabon na ginagamit ng siyam sa bawat 10 doktor. Hindi naman sinabi na ang survey ay ginawa doon mismo sa kanilang kumpanya kung saan ay may siyam na doktor na empleyado. So hindi sinabi yung isang mahalagang parte ng katotohanan, kaya't half-truth. O kaya, sabi ng isang politiko, sa panahon ng kanyang panunungkulan ay 2 milyon ang nagkaroon ng trabaho. Hindi naman sinabing sa panahon ng kanyang panunungkulan ay 1 milyon ang nawalan ng trabaho. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ang katotohanang malalaman ng isang mananampalataya ay talagang nakabase sa kung ano ang talagang totoo at hindi lamang sa nabuong impression at perception sa kanyang utak. May mga nagsasabing perception is reality. Kung ano ang nabuo sa ating isip, yun ang realidad. Ngunit naniniwala tayo na talagang may realidad. Talagang may katotohanan na maaaring kabaligtaran ng ating iniisip. Naalala ko ang kwento ng 4 na bulag na walang anumang konsepto kung ano ang itsura ng elepante. Ang 4 ay humawak sa iba't ibang parte ng katawan ng isang elepante at ipinadescribe sa kanila ang itsura ng elepante. Yung bulag na nakahawak sa malaking tainga ng elepante ay nagsabing ang elepante ay mukhang pamaypay. Yung nakahawak sa trompa ng elepante ay nagsabing ang elepante ay mukhang ahas. Yung nakahawak sa pangil ng elepante ay nagsabing ang elepante ay mukhang espada. Yung nakahawak sa binti ng elepante ay nagsabing ang elepante ay mukhang puno. Bawat isa'y may hawak na bahagi lamang ng katotohanan, kung kaya't walang sino man sa kanila ang nakapag-describe ng totoong larawan ng elepante. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, malalaman ng isang mananampalataya hindi lamang ang katotohanan, kundi ang pawang katotohanan at ang buong katotohanan. Hindi lamang impresyon at perception, kundi kung ano ang talagang totoo. Ikatlo, ipahahayag ng Espiritu Santo sa isang mananampalataya ang mga bagay na darating. Wika sa huling bahagi ng verse 13, at kanyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na darating. Ang tawag dito sa English ay foreknowledge. Sa Greek ay prognosis. Ito'y ang pagkaalam sa realidad bago pa man ito mangyari o sa mga kaganapan bago pa man totoong maganap. Tanging ang Diyos lamang ang may kapangyarihan ng foreknowledge sapagkat siya'y omniscient o all-knowing God. Alam ng Diyos ang lahat at walang anumang nalilihim sa Kanya. Dahil sa pananampalataya natin kay Jesus, binabahaginan tayo ng Diyos ng kapangyarihan ng foreknowledge. Nagkakaroon tayo ng malakas na pakiramdam kapag may isang hindi magandang mangyayari. Napakaraming karanasan ng mga mananampalataya
na naligtas sa isang malaking trahedya dahil sa tinatawag ng iba na premonition. Ngunit sa atin, ito'y hindi premonition kundi simpleng pagpapahayag ng Espiritu Santo upang tayo'y iligtas sa isang tiyak na kapahamakan. Dahil sa kasi ng Espiritu Santo, nagkakaroon tayo ng pangitain sa isang darating na bukas. Natututo tayong mangarap at manghawakan sa naturang pangarap. Ang taong may pangarap ay hindi basta-basta maililigaw sapagkat tiyak niya ang kanyang destinasyon. Ganito ang wika sa Joel 2:28. At mangyayari pagkatapos nito, na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman, at ang inyong mga anak na lalaki at mga anak na babae ay magsasalita ng propesiya. Ang inyong matatanda ay mananaginip ng mga panaginip. Ang inyong mga kabataang lalaki ay makakakita ng mga pangitain. Sapagkat may pangitain tayo sa mga bagay na darating, hindi tayo madaling maililigaw ng kasinungalingan. Wika sa isa pang bahagi ng verse 13, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, yun ang kanyang sasabihin. Si Jesus bilang Diyos Anak, ang nagsusugo ng Diyos Espiritu Santo na kumukuha ng instructions mula sa Diyos Ama upang pangalagaan ang bawat mananampalataya laban sa kasinungalingan, laban sa pagbabalat kayo, at laban sa panlilinlang. Ibig sabihin, ang kasama natin sa laban ay ang banal na Trinidad. Kung kasama natin ang banal na Trinidad, sino pa kaya ang maaring lumaban sa atin? Ikaapat, aangkinin ng Diyos Ama at ng Diyos Espiritu Santo ang sinumang sumasampalataya kay Jesus bilang Diyos Anak. Wika sa verses 14 at 15 ng ating aralin, luluwalhatiin niya ako sapagkat kanyang tatanggapin ang sa akin at sa inyo'y ipahahayag niya. Ang lahat ng mga bagay na nasa Ama ay akin. Kaya sinabi ko na kanyang tanggapin ang sa akin at sa inyo'y ipahahayag. Sapagkat lubos tayong minamahal ni Jesus, bago pa ipagkaloob ang kanyang buhay ay ipinagtagubilin na niya tayo sa Ama. Ganito ang dalangin niya ayon sa Lucas 17:15 hanggang 17. Hindi ko hinihiling na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanlibutan na gaya ko na hindi taga-sanlibutan. Pabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Ang pagmamahal na ito'y hindi kayang agawin ng anumang kapangyarihan. Ito ang lulupig sa kasamaan, sa kasinungalingan at pagkukunwari. Ganito ang wika sa Roma 8:38. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, ni ang buhay, ni ang mga anghel, ni ang mga pinuno, ni ang mga bagay na kasalukuyan, ni ang mga bagay na darating, ni ang mga kapangyarihan, ni ang kataasan, ni ang kalaliman, ni ang alin pa mang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Walang dahilan para tayo matakot, sapagkat ang nasa atin ay higit na makapangyarihan kaysa nasa sanlibutan. Purihin ang Diyos. Tayo'y manalangin. O banal naming Ama, salamat po
nang dahil sa pananampalataya namin sa iyong bugtong na anak na si Jesus, ay isusugo niya sa amin ang Espiritu Santo. Diyos Espiritu Santo, ipagsanggalang mo kami sa kasinungalingan at kami laging mamuhay sa katotohanan, sa katarungan, sa kalinisan, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay. Hanggang sa muli, tandaan mo, mahal ka ng Diyos kahapon, ngayon, at bukas. Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isa-isip at isa-buhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.